Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po Ate Nelia Ramos, Shirley Kawili, magandang araw sa iyo mga kapatid. Kapatid na Darren Sakdalan, Ate Myra Paredes Libertino at mga taga-kapatiran sa Aristocrat Restaurant, Kuya Larry Montillano, good morning po sa inyong lahat. Una, gusto ko pong magpasalamat kay kapatid na Noemi Gudaka. Bakit po? Si Ate Noemi po ay isa po sa atin pong masugid na taga-subaybay. Noon pong 2017, kung hindi po ako nagkakamali, ay meron po akong isinulat. Meron po akong isinulat na isang devotional article about the relationship between a husband and a wife. At ito po ay ipinost ko sa Facebook at that was 3 years ago, ay itinag po ako ngayon ni Ate Noemi. Itinag po niya ako sa article na ito. Nakita ko po ito ngayong umaga. By the way, meron po sana akong ibang tatalakayin. It is related also to this topic. Pero mas nakita ko po na, sabi ko, 3 years ago, parang hindi ko na masyadong matandaan ang article na ito. Pero itatalakayin ko po ito sa inyo ngayong umaga. Salamat Ate Noemi kasi nahalungkat pa niya at nirepost po niya ang article na ito na atin pong isinulat 3 years ago. Ang title po nito ay Para sa Maayos na Pagsasama, Happy Wife, Happy Life. So, ang talata po natin, Ephesians chapter 5, verse 25. Ganito po ang sinasabi. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa kagaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Natanong niyo na po ba ang inyong mga asawa, kayong mga lalaki, kung ano talaga ang pangunahing kailangan nila sa inyo? So I would like to speak or to talk to the men who are listening and watching to me right now. So I have 35 listeners or viewers right now. Kung may mga lalaki, ang mensaheng ito ay para sa atin. So, ano po ba ang madalas na gusto ng ating mga asawa? O naitanong nyo na po ba yun sa kanila? Naniniwala po kasi ako na kung alam natin ang bagay na makapagpapasaya sa tao at naibigay natin, it will resulted into a happy relationship. Hindi po ba? Ang problema ho, most of the time, men responded on showing their love to their spouse totally different from what is expected of them. Opo, binibigay naman po natin yung talagang gusto natin, yung panahon natin, yung palagay natin ay mabuti, pero ang tanong, ito ba yung gusto? Kasi pag hindi po raw natin, it is just like scratching the back. Kagabi, nagpakamot po ako ng likod kay Dang. At kapag hindi po tinamaan, yung parte na Makate, hindi mo ba sasabihin nyo, hindi pa dyan, iliko mo pa, kanan pa, taas pa. At hindi po nawawala yung kati na yun hanggat hindi tumatama doon sa pinaka-center ng Makate. It is also the same with our relationship with our spouse. Hanggat hindi natin nasa sapul, hanggat hindi natin tinatamaan kung ano yung bagay na gusto nila, hindi po dumarating doon sa punto at sukdulan ng kaligayahan. Ang laging litanya ng mga babae ay, why are men are so sensitive to our needs? Why men are so insensitive? Ang madalas po na pinagmumulan ng mga gusot sa relasyong mag-asawa ay ang hindi balansing pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa. So wag po kayong magagalit mga lalaki, pipilitin po natin talakayin bukas yung para sa atin. Pero ngayon, tuunan muna natin ang pansin. Marami po akong kilalang mga babae na sa kabila ng may magagandang bahay, magarang kotse, maraming pera sa bangko, may mga material na bagay na anytime ay pwede nilang ipambili o ipambayad. Meron sila halos ng mga pangangailangan, pero mas sinahangad ng mga babae ang mga bagay na makakatugon sa kanyang needs emotional. Sa halip ng material at sa halip na yung mga physical na pangangailangan ibinibigay ng kanyang asawa. So, importante po na matugunan ng lalaki ang pangangailangan ito ng kanyang asawang babae. So, men, if you are struggling to meet your wife's need, maybe
you are giving something that she doesn't really need. No? At humana po tayo sa Biblia. Hayaan natin ang Bible na siyang sumagot dito. Hindi po tayo ginawa ng Diyos ng walang panuntunan at pamantayan kung paano natin naalagaan ng isa't isa. Naniniwala po ako kung yung kotse nga paglabas sa kasa o paglabas doon sa kanyang distributor ay may kasamang manual paano aalagaan, paano lilinisin, paano pakikintabin. Yung pang ating mga asawa, paglabas ng kasa ng ating mga asawa, may manual din yan. Alam din po dapat natin kung nasaan ang kiliti, nasaan ang pagpapatulin, nasaan ang pag-a-adjust ng minor. Alam po dapat natin yan bilang mga lalaki. Minsan po mas kilala pa natin yung kotse natin kaysa sa ating mga asawa. So atin pong aralan, at ito po yung ilang biblical principle on how we can make our wife happy. Paano ba natin ito tutugunan? So tuwan-tuwa yung mga babae ngayon siguro, ano po? So ang unang-una po, na ayon sa Biblia, ay ibigay natin sa kanila yung physical affection. Mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit nagdi-divorce ang mag-asawa dahil meron na pong nakuhang tumutugon na ibang tao sa physical affection. Kapag may nakapasok, matutugon sa physical affection ng iyong asawa, may hirapan ka na pong makabalik. And it will cause separation, it will cause divorce. Hindi niyo po ba napapansin, bakit merong mga nag-abroad yung lalaki na iwanan yung babae? Yung babae, wala naman siyang planong hiwalayan yung asawa niya eh. Pero dahil po sa pangangailangang physical, nagagawa po nitong kumuha ng lover, nagagawa po nitong makipag-affair. Kaya po nangyayari yon dahil meron po naman talagang natural, that is a natural needs ng isang babae. At hindi lang babae, bawat isa sa atin. Kung tayo mga lalaki, may struggle tayo sa pagtitimpi, sa pagtitiis. Meron din ang ating mga asawa. Ano po? Minsan po sabihin natin, hindi, mas matibay ang mga babae. Marupok lang yung nagkakasala. Hindi po ganon. Meron po talagang built-in needs ang bawat isa sa atin para sa physical affection. Pero, take note of this. I am not talking about sex lang sa bagay na ito. I'm not just discussing sex, but a tender touch which may include a few hugs, na po, or a few touch during the day. Huwag ninyong ipagkamali minsan, kasi ito dati, kasalanan ko to eh. Lagi ko po ipinagkakamali na kapag yumakap, kapag humipo, dumikit yung katawan, ibig sabihin sex agad. No? Hindi po pala ganon. No? Akala natin mga lalaki, clueless tayo. Akala natin pag kumiskis na ng hita o kiniskis na yung paa, ang ibig sabihin signal na para let's go na. Pero hindi po laging ganon. Opo, maaaring humantong sa mainit na romansa ang pagdidikit. Maaaring humantong yung paghihipuan sa sex. Pero itong bagay na ito ay pangangailangan ng babae hindi lamang because they want sex and they want it to initiate sex, kundi simbolo ng kanilang pagiging secured. Para sa mga babae, nagbibigay ito ng sense of peace, ng kapayapaan sa kanya dahil lagi kang malapit sa kanya. At ang sense of being close to her husband brings security and peace. Kaya mga lalaki, hindi po palibasa nakikipagkiskisan ng braso o nakikipagkiskisan ng paa, ang gusto nun sex. Gusto lang po nila na ganun, makipag-holding hands. At dapat natin itong maintindihan. Physical affection is a must. No? Kasi depende sa love language yan. Meron naman mga lalaki, siya naman yung lagi na nakadikit, lagi nakasiksik. Tapos hindi rin naman gusto ito ng inyong asawa. So tingnan po natin, pero most women, most of the time, they want to feel secured by being close to us. Amen? Ayan. Pangalawa, kailangan po nila ng sense of security. Ibigay po natin yon. And I am talking about physical, financial, and emotional security. Wala pong isang bagay na gugulo sa isipan ng isang babae kung hindi ang katotohanang hindi stable ang kanyang pamumuhay
when it comes to physical, financial, and emotional. Yun bang tipong alam ng babae na hindi mo sila kayang ipagtanggol, lagi po silang kakaba-kaba at sila ang gagawa ng paraan para maging secure ang kanilang mga buhay. Tandaan ninyo, may natural tendency ang babae na kapag hindi kayang i-provide ng lalaki, silang mag-i-step up. Sila ang gagawa ng security. Sila ang gagawa ng emotional stability, ng financial security. At ang mga bagay nito tutugunan ng babae kapag hindi ginawa ng lalaki. At ito, it will lead to further problems in relationship. Dahil pagdimulan ito ng pagsiselos, ng inggitan, ng tampuhan, at ng mas malalang mga problema. Pero lalaki, tandaan mo, ikaw bilang lalaki, ang unang-unang dapat pinagmumulan nito. Pinagmumulan ng seguridad ng iyong sambahayan. Pero maraming lalaki, clueless kung paano gagawin ito. Clueless paano magpo-provide ng financial security. Clueless paano magpo-provide ng physical security, ng emotional security. Or hindi balanse. Minsan ang galing mag-provide ng financial, pero yung emotional napapabayaan. O minsan napapabayaan yung physical needs. Kailangan po kasi i-provide natin ang tatlong aspetong ito sa ating mga asawa. Ang mahusay na provider, nagpo-provide physically, financially, and emotional security. A wife desires security in all forms. Minsan nga, nung naliligaw pa lang, hindi po ba? Halos ipangako mo ang lahat. Pero nung asawa na, ikaw na ang umaasa. Noong naliligaw pa lang, ikaw lahat ang bayad dito, bayad doon. Hindi mo pinapagasta. Pero ngayong asawa mo na, hindi ka na nga nagbibigay ng sweldo, ikaw pa umaasa. Pati panigarilyo mo, hinihingi mo pa. Yung iba, pati pambili ng alak, hinihingi pa. Sa isang babae nagtatrabaho, siya na kumakayod. Siya na ang gumagawa ng paraan para mabuhay ang pamilya. Hinihingian pa nung lalaking tambay at walang trabaho. Sorry, masakit, pero ito ang katotohanan. Ikaw lalaki ang tagapag-provide ng security para sa iyong pamilya. Pangunahan mo ang sipag. Pangunahan mo ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagpo-provide ng material na bagay. Bigyan mo sila ng lakas na hindi mo sila pababayaan. Patunayan mo na ikaw ang haligi ng tahanan na siyang tutugon sa matibay na tahanan na kapag dumating ang unos ay mananatili kayong matibay at matatag. Kaya as a husband, we need to provide security for our family. Pangatlo, understanding. We need to provide understanding. And understanding means listening. Listening more than telling her what to do. Nasanay tayong mga Pilipinong lalaki na sinasabihan o sinisilbihan, rather. Nasanay tayong mga Pilipinong lalaki na tayo ang hari na pagdating natin sa bahay natin, galing sa trabaho, nakaredy na ang ating tsinelas, nakaredy na pagkain, nakaredy na tuwalya, ang brief na iniaabot ng ating mga asawa. Nakaredy na lahat, susubuan na nga lang yata, ang kulang. Ano po? At gusto natin, nakapaligo na si Mrs. At pagkatapos natin kumain, magpapahinga na tayo, ipoprovide na ni Mrs. ang pangangailangan mong pisikal at sexual. Gusto natin malinis at maayos ang ating bahay, naalagaan ang ating mga anak. Pero paano naman kung wala kang kasambahay? Paano naman kung wala kang katulong na yung misis mo ay nagtatrabaho rin katulad mo, working din? Ano akala mo, ikaw lang ang nahihirapan? Ano akala mo, ikaw lang ang pagod? Ano akala mo, robot ang napangasawa mo na kung ano ang iutos ay gugulong na lamang at susunod sa gusto mo? Kapatid na lalaki, matuto kang umunawa ng kanyang mga pangangailangan. At tiyak lalong titibay ang inyong pagsasama. No? Kailangan tayong makaintindi. Minsan may mga pangangailangan din sila na dapat nating unawain. Kung gusto'y halaman, edi punta tayo sa halamanan. No? Minsan naman pinagbibigyan din tayo sa mga gusto natin. Kung gusto ng misis mo pumunta sa garden center at pag uwi nyo, ang dami nyong bitbit sa halip na gulay ay halaman. Ano naman, paminsan-minsan lang. Gaano ba naman karami halaman na mabibili niya na tatagal sa loob ng bahay ninyo? Pagbigyan na. No? Ako po, nagbibiro lang po ako mga kapatid. Minsan, kapag sinasabi kong ilan bang halaman ang kailangan para masatisfy ang misis ko, nagbibiro lang po ako roon mga kapatid.
Dahil pag niyahag naman ako ng misis ko, kahit gaano kalayo yan at gusto niya, halaman, sasama pa rin ako. Dahil gusto ko masaya siya. Gusto ko nga, yung mga malalaki pa, bilihin niya para. Pero ang point ko rito mga kapatid, dapat natin silang maintindihan. Unawain natin, ito yung makapagpapaligaya eh. Noon ng araw lahat na ng pambobola ginagawa natin eh. Kahit na ayaw, pinipilit natin para lang mapasaya. Ngayon, hindi na natin magawa. So, unawain natin ang kanilang pangangailangan at tiyak na titibay ang ating pagsasama. Pang-apat, reassurance. Importante ito. Ang babae po lagi nanghihingi niyan eh. Do you love me? Mahal mo pa ba ako? No? Kahit ganito na katawan ko, mahal mo pa ba ako? So, they always want those reassuring words. Knowing you think she's beautiful. Knowing that she's still desirable. Sa society natin ngayon na constantly ay nagkukumpara, in a world of constant comparison, ang I love you ay magic word sa ating mga asawa. Ang kanilang security ay nakabase ng malaki sa pagkaalam na sila'y mahal at kailangan pa natin. Kailan mo ba huling sinabihan ng misis mo na ganda mo pa rin, mahal? Huwag mo na sabihin ang sexy mo kapag hindi sexy, hindi naman maniniwala yun eh. Pero yung sabihin mong desirable ka pa rin. No? Mahalaga sa kanila yung malaman nila na pinagpapantasyahan mo pa rin sila. Di ba nung mga bago-bago pa lang tayo nagsasama, magkadikit lang, hindi ho ba? Pandali na Joy. Pero pag ngayon matatanda na, nakakalipas ang, hindi ko po sinasabing sex lang ang usapan dito, pero yung malaman ng inyong mga asawa na you desired her. Po? Yung kapag nagkakalayo kayo, iniisip mo pa rin, ini-imagine mo pa rin ang kanyang pagkababae. Na kapag napapalayo sa kanya ay laman pa rin siya ng iyong imahinasyon. Make her feel wanted to be desired. Ipaalam mo to sa kanya, huwag mong katakutan na baka lagi niyang hanapin o kaya mamihasa na hingi niya ito sa iyo. Mga kapatid, kahit hindi mo yan pamihasain, iyan talaga ang nature ng babae. Hahanapin at hihingin niya talaga yan sa iyo kasi iyan ang kanilang gusto. They always want reassurance. They always want to be pampered. Ayan. Kaya kailangan nila yan. Ibigay natin. Amen? Panlima at panghuli. You need to provide spiritual leadership. Well, wala namang question sa leadership. Ang mga Pilipinong lalaki, nagli-lead naman yan sa bahay. Built-in na yun eh. Kumbaga sila talaga yung considered to be the man of the house. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi ka lang magli-lead when it comes to the affair of the day-to-day life of the family, like provisions. Kundi ikaw din ang spiritual leader ng iyong sambahayan. Ikaw ay spiritual leader, hindi diktador. Ikaw ay, ano tawag doon? You are not a dictator but servant. That is servant leadership. Huwag kalilimutan na kapag tumahimik ang lalaki, merong natural tendency ang babae na mag-step in at mag-manipulate. Mahalaga na ang mga lalaki ang leader ng tahanan at maipakita ang leadership na ito hindi lamang sa pagiging malakas ang boses, hindi lamang sa parating utos ng utos, kundi sa pamamagitan ng leadership by example. Ang hanap ng ating mga anak at ng ating mga asawa ay ang isang ama na nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang example. Mahalaga na ito'y ating maisagawa. But the most important thing is to be like the Lord Jesus Christ. Na po, ang example nga ibinigay kailangan ibigin ng lalaki ang kanyang asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. No? The most important thing is to be like Christ for His church. Manguna sa pananalangin, manguna sa pag-aaral ng Biblia, at manguna sa pagtungo at pagsimba sa simbahan. Be a leader after God's own heart. No? Hindi lamang po probisyon ng mga bagay na material ang hinahanap sa atin, kundi probisyon ng spiritual leadership. Mga kapatid, ilan lamang ito sa palagay ko ay kailangan ng ating mga asawang babae
Kaya kung hindi mo alam, baka naman ayaw mo lang alamin. Kung hindi mo ito nakikita, baka naman nagbubulag-bulagan ka lang. Kung may mga bagay kang inaasahan sa iyong relationship sa iyong asawa, gayon din naman, meron siyang inaasahan sa iyo. Kung gusto mong tanggapin ang mga inaasahan mo, ibigay mo muna ang mga inaasahan niya. At magre-reciprocal yan, magbabalik yan sa iyo. Ano mang ating itinanim, yun din naman ang ating aanihin. Again, happy wife is a happy life. Magandang araw po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well para sa Tinig ng Pag-asa. Saglit po tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang araw po muli sa iyo aming Diyos. Thank you for giving us a new day and thank you for allowing us to have this wonderful day para naman doon sa mga magpapahinga. Dalangin ko po Panginoon ang iyong patuloy na pagpapala, pag-iingat, pagsama, probisyon sa amin pong mga pangangailangan. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng amin pong mga responsibilidad bilang mga lalaki para sa aming mga asawang babae. Panginoon, hiling po namin ang patuloy na maayos na samahan ng mga pamilya, ng mga mag-asawahan, lalo na po yung mga dumadaan sa mga suliranin ng buhay, iparanas mo po ang iyong mga kabutihan sa kanila. Dalangin ko po ang mga may karamdaman, dalangin ko po ang mga dumadaan sa mga emotional, physical, and material needs, tugunan mo po ang bawat isa sa kanila. Huwag mo po silang bibiguin, Panginoon. At lagi mo pong patunayan na ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, mamuhay kami ng may pagtitiwala, mamuhay kami ng umaasa sa iyong mabuting kamay ng paghipo at pagpapala. Sa iyo po, Panginoon, lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning po mga kapatid. I hope na pagpala po kayo ng ating pong pag-aaral ngayong umaga. Magandang araw kapatid na Marjorie Enriquez, Mariby Enriquez Frias, Nanay Flor de Lisa Maines, Kuya Monching Gonzales, magandang araw po kay Ate Ellen Gonzales, Ate Nora de la Cruz, Floyd Collins Padilla, kapatid, magandang araw. Ayan. Bigla po akong hinatsing. Good morning, Floyd. Ganon din po si kapatid na Marjorie Enriquez Almazar. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ate Elvie Paredes, Ate Evelyn Cameros, magandang araw sa inyo lahat. Ayan, Ate Neneng Sintos, Ate Vanjie Magnaye, kapatid na Raquel Arevalo Bayot, magandang araw sa inyo. Ate Cora Dolor, Ate Mirna Sinfuente, yan. Ate Yolanda Kerubin, Nanay Hilda Mendoza, kapatid na Carolina Bukiran, kapatid na Rodante Kerubin, magandang araw po sa inyo. Tita Castillo, Paz Perez, kapatid na David Manipol, si Debbie from Grand Prairie, pagpalain ka ng Panginoon, Debbie. Ang Panginoon nawa ang patuloy na sumagana sa iyo at ang kagalingan na iyong maranasan. Kapatid na Eddie Boy Sauler, Kumaring Ami Santos, Ate Tess Asturias, kay Merrill Cornejo, magandang araw sa inyo. Sa aking pinsan si Lily Camyalu, kay Sara Colina, at kapatid na Olive Andamo, magandang araw sa inyo. Kay Ate Evangeline Aliliran, kay Ate Nene Enriquez, kay kapatid na Emma Moniz, kay Kuya Pedoy de Castro, kay Ate Telly Hernandez, kay Ate Vanjie Magnaye, kay Ate Malu Pasco, kay Nanay Belen Olaes, pagpalain po kayo ng Panginoon Nanay Belen, kay Ate Mirna Sapitan, at kay Maribeth Eusebio, kay kapatid na Rosalie Cunanan, kay Kuya Emil Serrano, ayan, silver wedding anniversary ni Kuya Emil at ng kanyang may bahay. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng marami pang pagsasama. Ganon din po kay Ate Delia and kay Kuya Ban Magkawas, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Nelia Nasaire, magandang araw po.
Happy birthday po pala kay Kuya Dante Henido. Good morning po, Ate Ading and Kuya Dante. Ganon din po kay kapatid na Weng, kay Weni Domingo. Ate Weni, magandang araw. Kay kapatid na Sara Colina. Yan, magandang araw, Sara. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ayan. So, nabati ko na po kayong lahat. I hope you will enjoy the rest of the day. At magkita-kita po ulit tayo bukas ng umaga sa ganito rin pong oras dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpaumanin po ninyo mga kapatid, yung mga hindi ko po nabate. Marahil po ay mabilis po yung Facebook, umaangat pong ganun yung mga comment ninyo. Hindi ko na po nababasa. Pero ganun pa man, alam ko naman po na hindi yung pagbate ang importante, di po ba? Alam ko naman na maiintindihan ninyo ako. So again, maraming pong salamat. At para po sa mga bago lang po natin nakasama, ang Tinig ng Pag-asa po ay maririnig po ninyo tuwing alas 7:30 ng umaga dito po sa Winnipeg. At kung kayo naman po ay taga Pilipinas, ito po ay maririnig ninyo 8:30 po ng gabi sa Philippines. Hanggat hindi po nagbabago yung oras kasi po pagdating ng winter magbabago na naman po yan. Magiging yung 7:30 dito, magiging 9:30 sa Pilipinas. So pero ngayon po ay 7:30 dito, 8:30 sa Philippines. Sama rin po natin sa prayer pala yung aking hipag na asawa po ng kapatid kong si Lando na meron po siyang karamdaman. Sana naman po ay hindi COVID yung kanyang karamdaman. Ate Marie Cruz and Kuya Manix Cruz, magandang umaga rin po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang ating mga kababayan sa Pilipinas, dumadami po talaga yung kaso ng COVID. Magsipag-ingat po kayo. Bigyan kayo ng Diyos ng kalakasan, katugunan sa pangangailangan. Ganon din po dito sa Canada, sa amin sa Winnipeg, dito po. Palagay ko, mahigit ng 100 na naman ngayon ang may COVID. 7 na naman po kahapon ang nadagdag. Dati po 90 plus na. So, let's keep on praying. Social distancing. Iwas-iwas po muna magtipon-tipon. At kung maaari mga kapatid, na wag lumabas, wag munang lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, wag munang lumabas. Ayan. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.